Ganang araw mga kaibigan, no? Pag-usapan natin ang Republic Act 9344 o ang yung Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, no? So atin itong gagamitin, no, sa nangyaring rambulan sa Rizal High School, no? Na kung saan ang isang mag-aaral ay kritikal dahil nasaksak, no, at inabot ang kanyang baga, no? So sa ganitong sitwasyon mga kaibigan, kapag ang isang mag-aaral, no, o lalo pat minor de edad, no? ah Talagang malaki ang ating katanungan. Magtatanong talaga tayo sa ating sarili kung meron ba silang pananagutan o wala, no? So ayon sa batas sa Republic Act 9344 o yung Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, no? Wala po silang pananagutan. Pero ang tanong, sino ba yung kinukonsidera o sino ba yung mga minor de edad, no? Ang mga minor de edad ayon sa RA 9344 ay yung mga bata na ang edad ay 15 pababa, no? 15 pababa, no? So wala silang pananagutan, no? Yung mga edad 15 pababa, automatic 'yon, no? Matik na wala silang pananagutan sa revised penal code, no? O hindi sila pwedeng kasuhan ng kasong kriminal, no? Pero yung mga edad yung 16, no? 16 anyos pataas pero hindi pa umaabot ng 18 o wala pa sa 18 taong gulang, no? Wala pa sa legal age. Ganun din, exempted din sila sa batas, no, sa revised penal code. Hindi rin sila maaaring kasuhan ng kasong kriminal, no. Pero yung pinagkaiba sa dalawang kategory o dalawang grupo ng edad, no, yung sa 15 pababa, no, hindi na kailangan pag-aralan pa, no, ng social welfare officer o ng piskal kung meron bang discernment. Ano ba yung discernment? Yung talagang alam niya ang kanyang ginagawa, no? Matik yun, no? Basta 15 taong gulang pababa, hindi niya alam yung ginagawa niya. Pero yung 16 anyos pataas, yun, pag-aaralan na ng social welfare and development o ng piskal na kung alam ba niya ang kanyang ginagawa o hindi. Dahil kung alam niya ang kanyang ginawa o ginagawa, talagang kinonsidera niya na talagang gagawin niya, no? Meron talaga siyang intensyon, no? Sinadya niya talaga, no? At hindi siya nagduda, no, na gawin ang krimen, no? So maaari siyang sampahan ng kasong kriminal, no? Pero ang kanyang sentensya kapag siya ay nahatulang nagkasala ay masususpinde, no? Yung mga minor de edad na mahatulan, no, na nagkasala, no, masususpinde ang kanilang hatol at aantayin sila na umabot ng 18 taong gulang o 18 anyos, no? Kapag 18 anyos na sila, maaari nang ituloy yung kaso kasi sinuspinde lamang ang kanilang sentensya, no? Sinuspinde lamang, no? Pero maaari pa rin isuspinde kung sa tingin ng korte at para sa kapakanan ng bata ay nagbago na siya, no? Maaari pa rin isuspinde, no? Pero kapag nakita ng korte na walang pinagbago yung bata, no, maaari nang ituloy ang kaso at maaari niya nang bunuin ang kanyang sentensya o pagbayaran ang kanyang krimen, no? Pero dito sa 15 taong gulang pababa, no, talagang ito ay talagang dadaan talaga sa diversion program, no, bago pa sila hatulan, no, o sabihin natin mga kaibigan, no, na talagang iniisip ng batas ay yung bibigyan pa ng pagkakataon ang mga kabataan na magbago, no, dahil sa masyado pang bata, no, ang kanilang edad, no. Para sa batas hindi pa nila alam ang kanilang ginagawa, no. So ano ba mangyayari kapag nakagawa ng krimen ng isang bata? Number one, huhulihin sila ng pulis, no. Kapag hinuli sila ng pulis, dapat hindi umabot ng 8 oras, ito turn over na sila sa DSWD. At yung DSWD, yun yung gagawa, no, mag-iimbestiga, initial investigation, no. So titingnan nila kung ilang taon ng bata, no, kung 16 pataas, no. Pag-aaralan nila kung meron bang discernment na ibig sabihin talagang naiintindihan niya yung kanyang ginawa, talagang pinaplanuhan niya o talagang alam niya na mali ang kanyang gagawin pero ginawa niya pa rin, no. Yun yung discernment. Pero pag nalaman ng DSWD na 15 taong gulang ang bata o pababa, automatic 'yon, no. Dadaan na siya sa diversion program, no. Dadaan na siya sa diversion program, no. So yung mangyayari diyan sa 15 taong gulang pababa, no, kapag na-imbestigahan na ng Social Welfare and Development, no, dadaan sa pag-areglo, no. Magkakaroon ng pag-areglo sa pagitan ng biktima, no, at minor de edad na nagkasala, no. So, yun, no, magkakaroon sila ng settlement, kumbaga, no. Tapos kung hindi umabot sa settlement, pwede rin na idaan sa rehabilitation ng bata, no. Ipapasok siya sa mga like Boys Town, no, o sa institusyon na kung saan ay tuturuan siya ng mabuting pag-uugali, kontrolin ang kanyang galit at iba pang mga mahahalagang bagay upang baguhin ang kanyang pagkatao, upang gawin siyang responsableng bata, no, at upang paglaki niya maging responsable siyang mamamayan, okay? Pero yung 16 anyos pataas, no,
yun ay dadaan din sa diversion program, no? Kung makita ng social welfare officer na talagang hindi niya alam ang kanyang ginawa or wala pa siya sa tamang pag-iisip, di dadaan din siya sa rehabilitation program o sa programa na kung saan babaguhin siya, no? Kontrolin ang kanyang galit at iba pa para sa kanyang kapakanan, no? Pero kung kapag nakita ng social welfare and development officer na ang minor de edad, na ang edad ay 16 hanggang 17, no, ay talagang guilty, no? Talaga alam niya, no, ang kanyang ginawa, no, nasa tama siyang pag-iisip ng gawin ang krimen, sasampahan na siya ng kaso, no, sa korte, no, sa piskalya, no. Pero kapag siya ay nahatulang ng kasala, hindi niya muna bubunuin ang kanyang sentensya o hindi niya muna pagsisilbihan, no. Hindi siya muna ikukulong, kumbaga, no. Isususpindi muna, paabutin muna siya ng 18 taong gulang, no. Pero kapag nagbago siya, wala na siyang ginawang ibang krimen, no, hanggang sa sumapit siya ng 18 taong gulang, di maaari pa rin ituloy ng korte ang pagsuspindi sa kanyang sentensya. Pero kung hindi siya nagbago, no, yun ay maaari na siyang ikulong, no. So, yun naman po at sana may natutunan po kayo at maraming salamat po.